Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources ay trending na naman ang hashtag Kimpaw sa ngayon. Marami kasi dito ang humahanga at gumagawa ng sarili nilang hashtag para sa kanilang idolo sa buhay. Likewise, ang hashtag na to ay patungkol sa Kimpaw hashtag. Very much trending at very much viral sa ngayon ang usapang Kimpaw. Sa kabila ng lahat ng mga buzzers, patuloy pa rin silang pumapayagpag or super duper blessings na humahamon sa kanila sa ngayong 2025 at not only 2025 or 2024 till the rest of the year. Kasi nga, sabi sa aking legit na sources, ay pagkatapos ng kanilang movie dahil nag-start na ang kanilang shooting, ay pansamantala mo na silang magbibigay ng mas maraming movie sa kanila. Hindi ibig sabihin na pansamantala na yung mag-i-stop na sila or magbe-break para magpahinga. That's not the way or that's not my point. My point here is pansamantalang bigyan sila ng kakaibang estratehiya or yung very challenging na movie para naman lahat ng mga viewers or lahat ng kanilang supporters ay aabangan at aasahan ang kanilang mga movie. Then all of that, lahat tayo na solid Kimpaw ay super duper love natin sila. As of now, maraming nakatingin sa kanila sa ngayon. Halos nga, mga buzzers, tumitingin kung ano yung gusto nilang ibabas sa kanila. Habang ang Kimpaw naman, habang sila'y binabas, mas dumarami ang kanilang movie sa ngayon. Excuse me sa mga buzzers na yan dahil wala po kayong mapapala. Ang mas maganda ay magpositibo na lang kayo dahil pag maging positibo ka, lahat ng pang-araw-araw mo, kahit anong gawin mo, ikaw ay bigyan ng Panginoon at mabless ka sa pang-araw-araw mo. Okay. Dadako na naman tayo kay Kim Chiu sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources ay si Kim Chiu po ay talagang hindi tinatantanan ni Sian Lim. Dahil super trending ang shooting ng Kimpaw sa ngayon, di ba? Halos hinahabol na siya ni Sian Lim. Alam niyo ba kung bakit siya hinahabol-habol? Guess what?
Just comment down below, like at share ninyo kung ano yung nagustuhan ninyo or ano yung opinion ninyo. Bakit siya hinabol-habol ni Sian Lim sa ngayon? Ayon po sa aking legit na sources, kaya siya hinabol-habol ni Sian Lim ay dahil naiinggit si Sian Lim sa kasikatan ni Paolo Avellino sa ngayon. Which is, ang sabi daw ni Sian Lim sa kanyang mga kaibigan, na yung kaibigan niya is hindi siya masyado sa, kumbaga is, hindi siya surrounded sa mga barkada, pero Sian Lim is a guy which have a chosen friend only. Siya ay namili kung sino yung kakaibiganin niya at kung sino yung pinapagsabihan niya ng kanyang mga secrets, which is isang kaibigan niya to. Ang sabi sa kanya, kung hindi daw sila nag-break ni Kim Chiu, kung ano daw yung nakakamtam ni Paolo Avellino sa ngayon, sa kanya or koronan daw niya yun dapat. Ibig sabihin nun, he feel jealous. Natataranta na siya sa kanya mga pinaggagawa. Admit it or not, that's the reality to, diba? Bakit mo kasi inatrasan si Kimi kung ang kapalit naman ng lahat ay yung kabagsakan ng iyong karir? O so, ngayon, hinahabol-habol mo si Kimi dahil nakikitaan mo si Paolo Avellino na sobrang trending at sobrang sikat na siya sa ngayon? O ngayon, ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo ang nangyayari sa'yo? Diba? It's just only a matter of disappointment na hindi lang sa pagluto ni Kimi sa'yo or yung something na hinangad mo yung pag-alaga na hindi dapat. Kung may respeto ka kay Kimi, huwag mong idaan sa mga bagay-bagay na masasaktan naman yung partner mo. Even though nasa 12 years na kayo, may puso pa rin yan. That's the point why Kimi left you. Si Kimi na nga lang ang nag-hold sa inyong relasyon, and then gumawa ka pa ng sablay na hindi mo akalain na mapapasabak ka sa ganun na sitwasyon. Is it that one is right? Diba? Para sa mga tao na kagaya natin ba? Para sa mga supporters ng Kim Pao, gusto ko lang po sabihin sa inyo na si Sian Lim sa ngayon ay bagot na kay Kim Chiu dahil nga hindi niya nakukuha yung gusto niya kay Kim Chiu, na yung bang mag-i-interview sila, kausapin ng mga management si Kim Chiu para lang sa sariling interest ni Sian Lim. And then after that, parang sinabi mo na ginagamit ulit siya ni Sian Lim. That's why Kim Chiu refused to take the interview, right? Kaya nga po, sa atin dito, marami sa mga netizen ang nagagalit kay Sian dahil sa kanyang pinaggagawa. Salamat naman sa Panginoon dahil ang boses ko ay bumalik na sa normal. Alam niyo po, kaya po ako gumagamit ng voice over dahil nagkaroon po ako ng sipon at medyo natagal na naalis at may ubo pa kasi ako noon. At after now, buti na lang nag-lemon ako at bumalik po yung natural na voice ko. Hopefully, maintindihan niyo po kung bakit ako gumamit ng voice over. Sana naman maintindihan yung mga fans. Salamat sa pag-intindiya
Sana naman, wag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Wag na din po kayo mag-skip sa aking mga ads at like and share naman po dyan. Okay, may babasahin po ako sa inyo na comment po ni Princess Joy Celon Vidino 6912. Comment niya lang po kanina to. Nagbabalik na po ang boses ninyo po. Welcome back po. Di po ako nag-i-skip ng ads para makatulong dahil love nyo po ang Kim Pao. Maraming salamat madam sa inyong napakagandang puso dahil hindi po kayo nag-i-skip ng aking ads. Alam nyo po, isa na rin po yung malaking tulong na hindi po kayo nag-i-skip ng aking ads dahil alam ko po pag hindi po kayo nag-i-skip ay talagang nag-aabang po kayo sa aking content. Maraming salamat po madam dahil sa kanya ay nadagdagan na naman ang aking ads. Hopefully, I can pay you back. Please subscribe at pag-share naman yung aking mga content. Basahin ko naman po ang isa na namang comment ni It's Me Helen GP5U. Matagal po yan nangyayari like kay Gerald noon but si X mas iba cause nearly 12 years so 100%. Sobrang nasaktan si Kimi kaya malabong mangyari maybe after 5 or 10 years pa na makayanan ni Kimi na makatrabaho yang si X. I'm Kimi noon but what he did to him not for user siya kay Kim. Now, move on na rin ako kung sino gusto ni Kim support me. Thanks for sharing po, sabi niya. Tama ka, ito na naman si Norma Dayag 4763. Ito po yung kanyang comment. Tama ka, vlogger. What you do to do, Britain, you did it also to God. Of course, yes. I salute you, madam, for a nice and very inspiring message. Dahil alam naman din natin na lahat ng mga message po ninyo ay na-appreciate po natin. Kay Ma'am Norma Dayag na naman, siyan intention to Kimi before it just for the fake or the sake of friends, not a lover, and may hahot not a pera. Kaya nangyari sa kanya ay karma kasi niloko lang siya ni Kimi. I don't know if what is this, I cannot understand. Only Kim Pao love forever. In real life, God bless and more power. Maraming salamat po sa mga comment na binigay niyo po sa ating mga vlog dahil isa po kayo sa mga inspirational message na nagbibigay sa atin at pinapatibay niyo po ang aking mga content. As of now po, marami sa atin dito ang naaaliw sa Kimi or sa Kim Pao dahil nga po sa scene pa lang or sa taping pa lang ng kanilang bagong movie sang yun is very exciting. I watch. Napanood ko po at nanood po ako mismo. You know, alam mo pala pag makita mo sa personal yung mga idolo mo sa buhay, iba pala yung kilig mo eh. Iba rin pala yung binablog mo lang sila or yung nakikita mo lang sa mga movie, ganun lang. Pero iba yung pag nakita mo ng personal talaga as in iba yung feelings mo eh. Talagang mapapasigaw ka sa kilig. That's what I'm doing yesterday. Kasi nga, my God, hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko na napasigaw ako sa maraming tao at maraming nakatingin sa akin that time. Heto na naman tayo. About kay Paolo Avellino.
Paulo Avellino ba? Tanong natin kay Paulo to kung totoo ba to, Pau? May mga bagong update kami sa'yo. Kaya ito na. Alam kong nag-aabang na ang mga Kim Pao dyan at saka Paulo Solid dyan. Ano kaya yung masasabi ni Paulo dito kung sakaling malalaman niya ang sinabi ng kanyang kaibigan kagabi? Alam niyo po, mismo sa kaibigan ni Paulo Avellino to galing which is ayaw niyang sabihin kung ano yung kanyang pangalan or sino yung kanyang pangalan dahil marami kasi dito na sinasabi or dinideny daw kasi ni Paulo every time na pag nabubuking si Paulo dinideny niya on the spot. Kaya yung kaibigan niya, wag niyo i-vlog niyo to pero wag niyo sabihin kung anong pangalan ko. Parang ganun yung point niya. Okay, ito na. Si Paulo Avellino pala is nag-effort siya na pumunta sa bahay nila Kim Chiu. Every time pala na sinusundo siya ni Paulo sa showtime is nagkakaroon pala ng mga dinner date, ganun, mga kabanding ng pamilya ni Kim Chiu. Even though hindi yan na-flash or nakukuha sa Instagram, todo effort pala si Manong Paulo Pero bakit kaya hindi na-flash sa Instagram yan, Pau? Ano kaya yung dahilan? Comment down below lang po ninyo para malaman natin kung ano yung kasagutan sa lahat ng mga idea po natin. Huwag nyo naman po itong kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, like at share and comment. Maraming salamat po at God bless po.